Magandang araw muli mga kasabwat. Narito na naman tayo upang talakayin ang tungkol sa pag-i-enjoy ng ating buhay upang maging ganado tayo araw-araw. Magbibigay tayo ng 10 mahalagang tips upang tayo ay mas magiging masaya. Ayon sa isang research, ang masayang tao ay mas produktibo. Kaya't ating tutunghayan ang ilan sa mga na-interview natin ngayong araw, mga katutubo at ganun din may senior citizen tayong na-interview. Anong gagawin natin para maging masaya tayo? Ikaw? Kapag ko saya. Ha? Ano? Para maging masaya ang buhay, anong gagawin natin? Ha? Basta hindi lang gutom, yan masaya nang Oo. Kung gutom yan ang malungkot. Ayun. Oo. Basta hindi gutom, Talaga, basta may pagkain. masaya na. Buhay. Oo. Yun pala yung paraan para maging masaya. Oo. Basta may pagkain. Basta may pira lang. Basta may pera, may pagkain, masaya. Ikaw pare, paano ka maging masaya? Ganun din. Basta may pera at may pagkain. Oo. Yun ang masayang buhay. At, Mapapakasikap ng mawis, ay talagang masayang buhay. Basta mamawis. basta nagpapawis. Oo. May trabaho. Kung walang pawis, walang masaya. Sige. Ayos yun ah. Masaya. Paano tayo nagiging masaya? Ako, Ha? basta makainom ka kaya. Minsan, pag nakainom, gano'n. Basta ako may pera, masaya. May kakainin. May pera at may kakainin. Masaya. Maliwanag sa ating na-interview na ang nagpapasaya sa tao ay ang matsugunan ang basic needs na pagkain, pera, at may trabaho. Ganun din yung matustusan yung gusto mong gawin. Katulad yung senior citizen ay yung makainom siya. Ngayon po ay titingnan po natin ang itinala kong 10 mahalagang tips upang lalo tayong mas magiging masaya. Number 1, magsikap na maging malaya. Kapag malaya tayo, hindi tayo nakakulong sa anumang bagay, ay magiging maaliwalas ang ating kaisipan, wala tayong inaalala, at tayo ay mayroong magandang perspektibo sa buhay. Kaya dapat malaya tayo sa ating utang. Wala dapat tayong utang. Kung may utang tayo, magsikap tayong mabayaran ito. Malaya tayo sa isang magulong relasyon. Ganun din sa toxic na trabaho o katrabaho. Malaya sa bisyo at ganun din sa maling paniniwala. Kailangang makalaya tayo sa lahat ng mga yon at iba pa. Number 2, maglaan ng oras na gawin ang nagpapasaya sa iyo araw-araw. Mga halimbawa nito ay kumain ng iyong paboritong pagkain kahit ito'y mura lang. Mag-shopping o bumili ng mga bagay na gusto mong bilhin. Maglaro ng sports game. Makipagkwentuhan ng may katuturan o yung magpapasaya lang sa'yo. Mag-aalaga ng hayop o pet at iba pa. Number 3, i-treat ang sarili bawat achievement. Halimbawa nito ay gumala sa hindi pa napupuntahang lugar, kumain sa restaurant o magluto ng espesyal na pagkain, mag-shopping o bumili ng gusto mo, o di kaya naman bumili ng aklat na gusto mong basahin. Sumubok ng mga bagay na maglilibang sa iyo na makatutulong sa iyong personal development. Number 4, maglaan ng tamang budget mula sa iyong kinikita upang magamit na panggastos sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Halimbawa, 5 to 10% ng iyong kinikita o sahod
ay ilalaan mo para dito. Ang aking babala, huwag mangutang ng gagamitin para sa gawaing nagpapasaya sa iyo. Number 5. Magbakasyon ng regular ayon sa budget. Halimbawa, pwedeng once a month. O di kaya naman ay twice a year. O pwede ring thrice a year. Nakadepende ito sa budget na mayroon ka at kung gaano kalayo yung iyong pupuntahan. Number 6. Sikaping magkaroon ng panahon upang tumulong sa kapwa o mag-inspire sa iyong kapwa araw-araw upang ikaw ay makapagpasaya at ang balik nito'y mas masaya ka pa sa iyong natulungan. Halimbawa, kapag may nauuhaw, bigyan mo ng tubig. Kapag may mabigat ang dala, tulungan mo siyang dalhin iyon. At kapag may problema, tulungan mong mabawasan ang kanyang problema. Isang magandang halimbawa ng pagtulong sa kapwa ay kapag kaarawan mo, imbes na maghanda ka ng bonggang handaan para sa mga may kaya, pwedeng magbigay ka ng regalo sa mga kapuspalad upang sila ay matulungan sa kanilang pangangailangan. Number 7. I-challenge ang sarili na mag-ipon ng malaking halaga upang mabili o magawa ang isang pangarap. Halimbawa, pangarap mong magkaroon ng isang 4 wheels o anumang sasakyan. O di kaya naman ay isang magandang house and lot at bumili ng maluwang na lupang sakahan. Number 8. Maghanap ng taong magiging regular na kasama mo upang magiging mas masaya ka. Halimbawa, asawa, anak, o iba pang kamag-anak, kaibigan, katrabaho, at iba pa. Number 9. Kumonsulta lagi sa pinakamataas ang kapangyarihan na iyong pinaniniwala ang magbibigay sa iyo ng lubos na kaligayahan. Ang halimbawa nito sa mga Kristiyano ay ang Diyos at sa mga Muslim ay Allah. Number 10. Huwag magpapautang ng malaking halaga kung hindi ka mahigpit sa paniningil. Magpahiram ka lamang ng mga halagang tanggap mo kahit hindi na ito maibalik sa iyo. Ito ay napakahalaga sapagkat mai-stress ka lamang kung magpapahiram ka ng magpapahiram o magpapautang ka na hindi mo naman kayang singilin. At mayroon tayong bonus tip sa mga umabot hanggang dito sa bahagi ng video na ito. Pag-aralan ang sariling buhay kung paano mo pa lalong mapapasaya ang sarili mo. I-develop ang sarili, mag-aral sa formal education o non-formal education. Ikaw pa rin ang driver ng buhay mo. Nasa sayo kung paano mo pasasayahin ito. Disclaimer po. Ito pong mga natalakay sa vlog na ito ay personal kong karanasan at ito'y mula sa aking isinasagawang paraan at pinaniniwalaan kong nagpapasaya sa akin. Umabot ka ba sa bahaging ito at ikaw ay natulungang maging mas masaya? Kung oo ang sagot mo, pwede po bang paki-subscribe ang channel na ito, paki-like, paki-share. At ngayon pa lamang maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye!